evening po sa inyo, Sir Raymond. Welcome po sa ating program po. Good evening, Marian, at saka sa ating mga listeners po sa Bombo Radio, sa mga kababayan natin sa Pangasinan, at saka sa mga nakakarinig sa ating programa ngayong gabi. Magandang gabi po. Ayan, good evening din po ulit Sir Raymond, at thank you po sa pagpapaunlak po ng panayam ngayong gabi. At ito po, nice na natin dumako po dun sa ating topic or pag-usapan ngayong gabi. Kung ano po nga inyong pagtingin mula po sa bagong Alyansa Makabayan at dito po sa kamakailan na naging move or hakbang ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa tatawagin ba nating revamp or overhauling po ng kanyang gabinete po, sir, last week po. Maraming salamat po sa tanong. Okay. Okay, So, go ahead, sir. okay. So, itong cabinet revamp, kung susiriin po natin, talaga bang siyang cabinet revamp o overhaul? Para wala naman talagang nagbago sa gabinete. Parang nag-reshuffle lang, may mga in-appoint, nilipat sa ibang posisyon, pero essentially, the same people at more importantly, the same policies are in place. At ang gusto po nating tukuyin dito, more than changing yung pinuno ng mga ahensya, gusto natin magbago yung mga polisiya. Magbago yung batayan ng mga patakaran na kung saan yung kalakaran ngayon ang dahilan kung bakit maraming naghihirap, maraming naguguto, maraming nadidismaya sa mga nangyayari. Kaya ang paalala natin sa pamahalaan ni President Bongbong Marcos, hindi lang sapat na palitan yung mga opisyal ng kanyang gabinete. Hindi lang sapat na ilipat sa ibang ahensya, kundi i-review yung mga patakaran, i-review yung mga policy ng dahilan kung bakit ang importation ng bigas, ang importation ng mga produkto ay nagpapatuloy, mababa ang sahod ng mga manggagawa, sobrang taas, automatic ang pagtaas ng mga presyo ng langis at ng mga bilihin. Kailangan i-review ang foreign policy. So yan po ang ating hamon sa pamahalaan ni President Bongbong Marcos. Otherwise, ito pong cabinet reshuffle ay isa lang token na aksyon ng pamahalaan at hindi talaga pagbabago na ating panawagan. Okay po. And isa dun sa binanggit nyo, sir, na parang matawag ba talaga itong revamp or parang overhauling? Na isang halimbawa nga po, a day after po noon ay binanggit din po ni Executive Secretary Lucas Bersamin na napanatiling nga rin po sa kanyang posisyon. At the same time, marami po yung tila nagkaroon ng hating reaksyon doon po sa pagpapanatili ng halos kabuuan pa rin ng economic team ng gabinete po ng Pangulo, where in fact, karamihan po ng mga problema po sa kanyang administrasyon ay patungkol po sa ekonomiya po ng ating bansa, sir. Tama po yung nabanggit nyo. Ang usapin ay yung sikmura ng mamamayan kung bakit marami ang nadismaya sa pamahalaan ni President Bongbong Marcos. Usapin ng pagkain, usapin ng bigas, usapin ng sahod, usapin ng kabuhayan. Pero ang kanyang economic team buong-buo. Kumbaga, ang nangyayari po, gustong ipakita na may pagbabago pero ang ginawa, nilipat lang ng mga posisyon sa gabinete. At ang nangyayari po, sinisisi ni President Bongbong Marcos ang iba. Sinisisi ang posisyon, sinisisi ang ibang bansa. Sinisisi ngayon kahit ang kanyang mga gabinete. Sinisi niya lahat maliban sa kanyang sarili. No? Kumbaga, hindi critical sa sarili ang ating Pangulo. Kaya ito ay paalala sa atin na patuloy na itulak yung ating mga panawagan na reforma sa ating pamahalaan. Okay po. And ito pa, sir, di ba concerning din yung isa pa na binanggit ni Executive Secretary Bersamin na may ilan po na tatanggalin doon sa kanilang kasalukuyan po na posisyon bilang kalihim. For example, si DNR Secretary Loizaga, pero binanggit po ni Executive Secretary Bersamin
na pagpapahingayin daw po muna ito, pero in the future baka bigyan daw po ng mga posisyon din sa gabinete. Hindi ba medyo ironic yun, sir? Lalo at binanggit na itong si DNR Secretary Loizaga ay tila nag-underperform. So bakit po, parang tanong natin is bakit pa bibigyan po ng posisyon ulit sa gabinete kung dun sa pinanggalingang ahensya nag-underperform na po? Hindi natin alam kung ano yung naging batayan, bakit sinabing nag-underperform si Secretary Loizaga. Pero para sa ating mga human rights advocates, environment advocates, siguro bago siya umalis, ilabas na muna yung kanyang ginawa na independent study on impact on reclamation in Manila Bay at sa ibang bahagi ng ating bansa. Kasi malaki itong issue at niyata alam ko ito ay may kinalaman sa kanya pagtanggal. Pero hinihintay natin to, hinihintay ng marami. Ano ang husga ng DENR sa ongoing reclamation projects? Beyond that issue, tama po yung binanggit nyo, yung contradiction sa statement ng ating pamahalaan. Underperforming pero bibigyan ng posisyon. Parang yan din po ang buod ng estado ng ating pamahalaan. Underperforming pero gusto pang ipakita sa ating mga kababayan na kailangan nating suportahan ang kanilang ginagawa. Okay po. Pero ito po ba, siguro initial reaction po ninyo as Raymond, nung bigla pong nag-anunsyo na magsumite ng mga courtesy resignation, in-expect nyo po din po ba ito na parang wala din naman po palang mangyayari, sir? Nung marinig po natin to, Nung marinig po natin to ay sinabi natin kaagad na ang pagbabago sa gabinete magiging walang saysay kung hindi susundan ng pagbabago rin sa patakaran ng pamahalaan. Kaya ngayon nakita natin na hindi naman seryoso, hindi naman talaga revamp, no? Ginawa lang spin na parang mayroong pagbabago, pero in essence it's the same. It's the same cabinet, it's the same government responsible para doon sa mga problema na ating dinadanas araw-araw. Okay. Ito pa, Sir Raymond, hindi rin po ba tila dahil lamang ito sa katatapos po na naging resulta ng midterm election na parang nito lang po nakapag-reflect yata ang Pangulo na hindi po nararamdaman ng mga Pilipino po yung serbisyo mula po sa ating gobyerno kumpara po dun sa mga nakalipas po mga taon at talagang parang inantay pa po yung naging resulta po nitong midterm election po, sir. Siguro dapat maunawaan ng pamahalaan at ni President Bongbong Marcos yung disappointment ng tao na reflected sa resulta ng halalan ay sumasalamin din sa kanyang administrasyon, sa kanya mismo, sa kanyang pamumuno. So tulad ng sabi natin kanina, sinisisi niya ang marami, sinisisi niya iba, maliban sa sarili. So the President should be self-critical. The President should admit yung shortcomings ng kanyang pamahalaan. At sa tingin natin, hindi sapat na palitan lang yung cabinet secretaries. Kung seryoso siya na aminin yung pagkukulang ng kanyang pamahalaan, kaya nagkaroon ng reshuffle, sundan ito ng mga pagbabago, overhaul ng mga polisiya ng kanyang pamahalaan. Okay po. Pero do you believe po, din Sir Raymond, na dito sa hakbang na ito ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., is it talaga pong out of concern sa ngayon, dun sa feedback mula sa mga Pilipino, or purely parang politics pa rin ito in preparation po, of course, for the 2028 elections po, bagamat ilang years pa po ito? Sa tingin natin, damage control ang ginawa ng Pangulo dahil sa tingin nila disappointed sila sa naging resulta ng halalan. Hindi ito seryosong inisyatiba o aksyon para magkaroon ng pagbabago. Ito ay nakabatay pa rin sa gusto nilang mangyari sa 2028 election, at ito ay token na aksyon
ito ay pakitang tao lang, hindi sincere o tapat, damage control ng pamahalaan dahil sa naging resulta ng halalan dahil wala naman talagang pagbabago sa pulisiya. No, walang major announcement sa mga patakaran na gagawin ng pamahalaan. Okay po. Pero do you think, sir, na ito ay isang marahil sa ngayon makakapagpakita or patunay din po na sa sinasabing pagiging weak leader po ni President Marcos Jr. or talagang dun sa laman din lang po talaga ng kanyang gabinete po, sir? Sa tingin natin hindi ito usapin lang ng pagiging weak o malakas, kundi yung pagiging tapat sa paglilingkod sa tao. Halimbawa, marami pong mga issue na kakaharapin natin sa mga susunod na linggo at buwan. No? Yung usapin ng impeachment, yung usapin ng ICC, yung usapin ng kabuhayan, yung usapin ng ekonomiya. So, kumbaga, ang hamon natin sa presidente, hindi yung tapatan yung kanyang sinundan na Pangulo na malakas lang magsalita, pero dapat pinapakita niya yung aksyon, pinapakita niya yung kahandaan at tugunan yung pangangailangan ng karaniwang tao. Hindi sapat yung papogi lang, hindi sapat yung mga gesture at symbols of change lang, totoong pagbabago ang panawagan natin. Yan po ang sukatan ng pagiging malakas na leader. Okay po. Pero sa tingin po ninyo din, Sir Raymond, bagamat ito, of course, obviously, talagang may mga, kahit wala po evaluation, kung titignan po sa pananaw po ng mga kababayan natin, marami po talaga yung mga secretary or kalihim na hindi gaano nagagampanan yung kanila po trabaho sa mga ahensya po na kanilang kinabibilangan. Pero do you think, sir, may mga deserving naman po sa miyembro po ng gabinete ng Pangulo na somehow nagagawa naman po yung kanilang trabaho po, sir? Para po sa amin, hindi na usapin kung sino yung magaling na cabinet secretary. In the end, they serve at the pleasure of the president. At yung Pangulo ang nagsiset ng, hindi lang ng example, ng gabay, ng kung anong klaseng pamumuno ang ma-expect natin. Kahit gaano ka-edukado, kahit gaano kagaling, o kahit kabuting tao, itong mga cabinet members natin, ito ay sasalamin pa rin doon sa anong klaseng Pangulo meron tayo. So, in the end, dapat ang Pangulo ang magbigay ng example sa ating mga kababayan. Okay po. So, parang tama din po yung binanggit last time ng CBCP, sir, na sinasabing hindi makatarungan po na yung mga kalihim po yung sisihin sa mabagal at hindi matagumpay na pamamalakad po ng pamahalaan po, sir. Tama po na hindi lang sapat na sisihin yung cabinet kasi ang cabinet, susunod lang naman yan kung anong sabihin ng Pangulo. No? Ang cabinet ay alter ego lang ng Pangulo. At ang Pangulo ang nag-set ng direksyon, nag-set ng budget, nag-set ng kung paano ang implementasyon ng mga proyekto. Kaya, kumbaga, gustong ibaling ng sisi sa iba ang ginagawa ng Pangulo, hindi yung critical sa sarili. Okay po. So, eto, sir, and sa ngayon, dito sa mga ganitong move or hakbang po ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., may makikita pa po ba tayo siguro hope in the next 3 years po ng kanyang panunungkulan kung ganito pong walang halos nagiging pagbabago po, sir? Tulad po ng nabanggit natin kanina, marami tayong ine-expect na mangyayari in the next few weeks and months. Kaya abangan din natin kung ano ang magiging aksyon, reaksyon at gagawin ng pamahalaan at ni President Marcos mismo sa mangyayaring impeachment sa magaganap na ICC. So, yung sabi niyang husga ng tao sa eleksyon, dapat hindi lang cabinet changes yan. Mga pulisiya, kung talagang tapat siya at gusto niya pakita na pagkakaroon ng pagbabago sa ating bayan. Yan po ang ating hinihintay, pero hindi lang natin yan hihintayin. Ang lesson po sa atin, hindi po ba dapat tinutulak natin ang pamahalaan. Kailangan nating ipakita yung pressure ng mamamayan. Yan po ang gagawin natin.
Okay po. Ito, ano din po pa lang yung siguro reaction dito sir, no? For sure nyo rin po nga nabalitaan ito kamakailan. Yung nabanggit po ng Pangulo na pagtutok po doon po sa proseso sa pagbuo po ng panukalang 2026 national budget, and sinabi niya na handa siyang humarap sa Bicameral Conference Committee para sa pagdinig na itong pambansang pondo. At may ilan po mga nakapanayam natin last time na mga political analyst, sinabi po sa atin na medyo hindi po maganda ito or alarming on the part po ng executive po. Tama po yung kanilang punto kasi ang BICAM is a legislative process. Walang kinalaman ang Pangulo dyan. Sila na nga ang gumawa ng budget. Sila ang magpapatupad din. Hindi pwedeng meron pa rin siyang boses doon sa bicameral committee na isang bahagi ng legislative process natin. Ang gusto nating mangyari kung gusto talaga nila ipakita na seryoso na bawat pondo ay pinag-uusapan ng maayos, gawing transparent ang BICAM. Gawing public ang hearing ng BICAM. Hindi po tulad ngayon, closed door meeting ang BICAM. Hindi invited ang public. Hindi alam ng public yung session ng BICAM. Pinapakita lang yung results ng BICAM. Kaya kung gusto nila ipakita na ang BICAM ay talagang walang tinatago, walang binabago sa budget, buksan ito at hayaan ng publiko na manood at makita kung paano pinag-uusapan ang budget. Pero hindi lang po yan usapin ng BICAM eh. Ang hamon natin sa pamahalaan ni President Bongbong Marcos Jr., alisin lahat ng forma ng pork barrel sa budget, including yung pork barrel sa Office of the President. Yung confidential funds tinanggal sa Office of the Vice President at sa ibang civilian agencies. Pero meron ang Office of the President, napakalaki. No? Yung control ng presidente sa iba't ibang forma ng pork barrel nananatili. Yung pork barrel sa lower house at Senate, meron din. Yan po ang gusto nating mawala. Yan ang hinihintay ng tao. Yung pondo na yan, ibigay na diretso sa mga serbisyo, sa mga ahensya na nasa mandato nila pag-distribute ng social service. Okay po. Pero pwede po ba, Sir Raymond, or kaya po ba na gawing posible yung na-mention nyo kanina na para maging transparent po ay ipakita po in public yung pagdadaanan pong proseso nitong BICAM, lalo syempre at nagkaroon po ng malaking issue yung naging 2025 national budget din po dahil dito sa BICAM po. Opo. Dati rin po akong naging mambabatas. At pwede ko pong sabihin sa inyo na noon, walang live stream ng session ng Congress. Walang live stream ng committee hearing, ng plenary. Wala daw sa rules. Hindi daw pwede. No? Pero ibig sabihin, kung gusto ng leadership, kayang gawin. In the 21st century na meron tayong mga digital technology na pwede ang mga live stream hearing, anong dahilan bakit pinipigilan ng BICAM? Samantalang hindi naman ito executive session dapat. Wala naman dapat itago kung paano pinag-uusapan yung budget ng pamahalaan. Kaya it is a matter of political will, it is a matter of commitment sa transparency. Kaya kailangan palakasin pa rin po natin yung demand na i-open up ang BICAM, wag secret ang BICAM, hindi closed door negotiation, live stream the BICAM hearings. Okay. Ito, panghuli po siguro sa Raymond, anong mga ini-expect naman po ninyo dito po sa pagpasok po ng 20th Congress po? Hello, sir. Pakiulit yung tanong kasi nawala sa internet. Okay po. Ito, yung last question po natin, Sir Raymond, is ano naman pong mga expectation po ninyo dito po sa nalalapit po na pagpasok ng 20th Congress po? Okay, so sa totoo lang po, wala tayong inaasahang malaking pagbabago sa 20th Congress because it is still dominated by political dynasties, the same families in control of politics. Pero sana maging mas malakas yung
boses ng pagbabago, yung papel ng mamamayan na magtulak ng mga agenda ng pagbabago. Inaasahan natin magkakaroon kaagad ng malaking issue sa Kongreso dahil merong impeachment sa Senate. At sana ay mabigyan ng pagkakataon ang lahat na makita ang ebidensya, mapag-usapan ang nilalaman ng impeachment complaint at wag itong harangin ng mga ba't ibang mga pamamaraan para pigilan ang iyong panawagan sa pananagutan. Pero sana maging priority ng Kongreso ay yung living wage na panukala natin, yung anti-political dynasty na panawagan, at syempre yung budget na dapat ay mag-reflect doon sa panawagan na social service ang priority. Okay, ito last na lang Sir Raymond, pagpasok po nitong 20th Congress, sa pananaw po ninyo sa bagong alyansa Makabayan, kinakailangan na rin po ba ng mga panibago pong kailangan po bang mapalitan itong mga kasalukuyan po mga kaupo po sa mababa at mataas na kapulungan, si House Speaker Martin Romualdez sa House, sa Senate naman si kasalukuyang Senate President Francis Chis Escudero, sir? Para po sa amin, hindi na usapin kung sino ang namumuno kasi nga tulad ng nabanggit ko kanina, dominated pa rin ng mga political dynasties, the same political parties na pinamumunuan ng mga political dynasties ang namumuno. Ang mas hamon natin ay yung kanilang prioridad. Sana ang prioridad nila yung mga nabanggit natin kanina, yung sahod, yung usapin ng pagbawal sa political dynasty, yung usapin ng budget na dapat social service ang priority, at sana wag harangin ang impeachment. Okay po. So siguro, lastly na lang po, Sir Raymond, baka may mga dagdag pa po kayong abiso sa mga nakatutok po sa atin. Go ahead po. Maraming salamat po ulit sa ating pagkakataon na makapagsalita at sa ating mga kababayan sa Pangasinan at saka sa mga nakakapakinig ng ating programa. Tapos na po ang halalan pero hindi po yung ating panawagan para sa pagbabago. Ang aral po ng nakaraang halalan, kailangan tuloy-tuloy po nating ipanawagan. Yung ating demand para sa sahod, demand para sa affordable na presyo ng pagkain at ng mga bilihin, yung ating demand na dapat yung rule ng mga political dynasties ay dapat itigil na. Yan po ay magagawa natin kung tuloy-tuloy po nating itulak ang panawagan para sa pagbabago sa loob ng Kongreso, sa loob ng Senado at sa pamahalaan ni President Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Sir Raymond, at magandang gabi po sa inyo, sir.